Narito na po ang episode 165 ng FPJ's Batang Quiapo. Mga kapamilya, magandang gabi. Lumabas nga itong si Marites dahil nga inaabangan nga niya itong si Rigor at hating gabi na'y wala pa. Ngayon, hindi niya namalaya na pinuntahan siya nito ni Mendoza. Nagtatago doon sa may halaman. At naaawa nga to si Mendoza kay Marites kakahintay kaya nilapitan niya na ito. Sabi niya, "O Mare, magandang gabi sa'yo. O pare, nandito ka pala. Napalito ako para sabihin sa'yo na ang dami kasing reports na tinatapos pa ni pare. Kaya sigurado gagabihin yun. Talaga niyang kumpare mo, hindi man lang mag-text sa akin. Hayaan mo na. Talagang marami lang talaga kaming gawa ngayong araw na to, Mare. Nagpunta lang naman ako dito para sabihin yan sa'yo. Saka nagdala na rin ako ng barbecue. Baka hindi ka pa kumakain. Maraming salamat dito ha. O sige, pahinga ka na. Good night, Tess." Tapos sabi naman ni Marites na siya, na weirduhan siya eh. O sige na, good night pare. Tingin ko talaga may pagtingin talaga si Mendoza kay Marites Samantalang tong si David nakauwi na nga. Kung hindi pa siya pinagtripan ni na Jacobe sa kanisa monte, hindi siya uwi na maaga. Ngayon, tuwan-tuwa yung loko dahil meron siyang attache case. Binuksan niya, ang ganda ng baril niya, sabi niya, "Nakalusot lang kayo ngayong araw na to. Pero para sabihin ko sa inyo, hindi na ako mapapaargabyado sa susunod." Talagang gusto niya talagang barilin yung dalawang pulis na nang-trip sa kanya kanina Diba? Gustong-gusto niya talagang labanan. Matapang lang talaga to si David dahil meron siyang baril Kaya ang ginawa niya, tinago niya yung baril niya doon sa ilalim ng damitan niya. Ang yabang Tuwan-tuwa kasi meron siyang baril ngayon. Meron siyang may pagmamalaki. Samantalang yung si Camille tulog na. Ngayon eto na yung grupo ni Nabong. Sa pagkakataong ito, hindi na raw sila pwede pa nga pumalya. Kasi maaari nga naman mapalitan siya ni Chief Espinas. Nandito yung target, si Congressman Amado Sibilia, politician. Ayan Yan yung mga information, pati yung mukha niya. Diyan daw sa hotel na yan, pupunta dyan si Congressman Sibilia para katagpuin yung kanyang kabit at bibigyan niya raw ito ng allowance. Nagbabaan na yung mga grupo ni Bong. Tapos merong lookout sa may labas, sa may bandang sasakyan nila, nakahanda na. Nagpasukan din silang lahat. Nandito sila sa may elevator. May naiwan doon na kasamaan nila. Tapos sila naman pumasok. Kaibigan doon ni Bong yung gwardiya doon, tropa daw niya. Kaya madali sila makakapasok dito sa hotel na to. Doon sa pinakatuktok ng hotel, meron tong bar nakalagay sa may terrace, diba? So yung mga naunang kasamahan ni Bong, nakita niya ang daming mga gwardiya. Yun pala, nandito rin pala si Congressman De Chavez. Dalawang congressman pala to, meet up nila, may meeting sila. Pumasok sa comfort room itong si Bong para magpalit at merong device na nakalagay sa tenga nila. Sabi nung kasamahan niya, "Bong, umalis na kaya tayo? May mga bantay, ang daming gwardiya." Sabi naman ni Bong nagbiro siya, "Kasama rin ba yung mga gwardiya na sa target natin?" Matapang talaga siya Talagang gusto niya talagang ma-accomplish yung mission nila ngayong gabi para hindi nila mabigo si Chief Espinas. Tapos yung kabit nito ni Congressman Sibilia nandito sa may table ng ng barista. Napunta siya dito. Tapos sabi nung kasama niya, nandito na si Congressman Sibilia. Umakyat na. Nagkatagpo yung dalawang congressman. So sabi niya, "Saglit lang may pupunta lang ako." Pinuntahan yung kabit niya, yung babae niya, tapos inabutan niya ng pera, allowance. O teka, bago muna yan, kiss muna. Nakipaghalikan siya. Tapos sabi niya, "Sige na, punta ka na doon sa kwarto mo. O alam na, may mangyayari." Sabi ng babae, "Sige, bilisan mo walang pakialam si Bong wala siyang pakialam Tapos ito na, umalis na yung babae. Tapos nilapitan na ni Congressman Sibilia yung si Congressman De Chavez. Yung sabi nung kasamaan ni Bong, "Bong, dihado tayo dito. Umalis na kaya tayo. Nakita mo naman ang daming mga bodyguards." Sabi ni Bong, "Ako bahala. Tuloy natin ang plano. Tuloy natin ang mission to." Talagang gagawin niya talaga, desidido na talaga siya Mas marami yung mga bodyguards kaysa sa grupo nila Ayan na, inilabas niya na yung baril niya. Ang ganda ng baril niya Tapos nagatid siya ng meal
Inawat siya ng gwardiya, sabi, "Teka, kanino yan?" Order to ni Congressman Sevilla, sabi ni Sevilla, no. "Teka, wala pa akong order sa iyo Order mo to, Congressman Sevilla, dahil katapusan mo na." Inilabas niya yung baril niya, hinugot niya sa may bandang likuran niya. May humarang may sumalag na bodyguard kaya hindi nabaril yung dalawang congressman Ang dami ring namatay ng mga bodyguards dito. Nagtakbuhan yung mga tao, nagulat na, rambulan na, kagulo na. Barilan na dito, barilan doon. Nakaligtas yung target Bigo sila sa mission na to Natamaan si Bong sa may kanang parte ng kanyang balikat. Tamaan siya. Sa siya dito Sabi niya, tuloy natin. Tapos may mga backup pala. Ang dami palang mga bodyguards na nagdatingan pa. Kaya sabi nung kasamahan niya, "Sipat na tayo, boss. Tara na, ihanda ang sakyan." Lobas na yung mga kasama niya, si Kolokoy. Lobas na. Tapos ito, daan sila sa may hagdanan. Sa may fire exit. Ito sila tumaan. Dami ng tama rito ni Bong Mga tatlong tama Lumaban pa rin kasi siya Wala namang namatay sa grupo nila May mga tama lang, sugatan talaga. Inakay nila si Bong. Bilis, takbo. Dahil sila sa may hagdanan Hinahabol sila ng mga bodyguards. Tapos may mga backup ang dumarating. Sige, bilis. Nasa tuktok sila. Ang tagal pa bago makababa. Nakaready na yung sakyan. Hanggang sa naisakay na nga silang lahat. Sumipat na, nakatakas na. Samantalang tong si Rigor, nakauwi na rin ng bahay at nagising na nga tong si Santino. Tay, mano po, nakauwi ka na pala. Nasaan ang nanay mo? Tulog na po kanina pa. Kakaintay sa inyo. Tay, siya nga pala, may trabaho na ako. Sabi naman ni Rigor, ganun ba? Hindi ba lang siya naging proud kay Santino, no? Kaya si Santino nalungkot diba? Tapos pinapatulog na siya ni Rigor. Tapos nung pagpasok ni Rigor sa kwarto, nakita niya si Marites tulog na. Tapos si Marites naman nagising. Hindi pa pala siya nakakatulog, no? Nalulungkot siya dahil hindi man lang nagsasabi sa kanya. Samantalang tong si Rigor talagang malamig na ang pakikitungo kay Marites. Hanggang sa nagubad na nga siya ng suot niya, ng uniforme niya para matulog na rin. Samantala, yung mga bakla dito sa Zelda, grupo ni na Elsa, concern kay kay Tanggol kasi ang patakaran dyan sa Zelda, kung sino man ang gumawa ng gulo, talagang mapaparusa ng malala. Sabi naman ng isang bakla, wala namang kasalanan si Tanggol Wala naman siyang ginawang masama, hindi naman sila unang nanugod. Kaso sabi nga ni Elsa, ang patakaran is patakaran. Samantalang to si Bubbles, sinesermo ng si Tanggol na sana hindi na nga naman lumaban pa. Yan tuloy, talagang patong-patong na parusa ang aabutin niya kay Chief Espinas. Diba? Kaya ihanda niya na yung sarili niya. Tapos sabi, sige na, umayos ka na at pupunasan ko na yung sugat mo. Nagpaliwanag si Tanggol, sabi niya, hindi kaming nauna. Yung grupo ni Nabong ang nauna. Pinagtanggol ko lang mga kaibigan ko. Sabi naman ni Babos, ba't ka pa lumaban? Hindi ko kasi kayang pabayaan ng mga kaibigan ko. Diba? Kasi parang kapatid na rin kasi ang turing ni Tanggol Diba? Kaya hindi niya raw ito pababayaan. At talagang nahinto na rin tong si Babos at humanga siya sa katapatan nito ni Tanggol bilang kaibigan. Kaya nangyari, sabi niya, hindi ka na sana lumaban pa. Sige na, umarap ka na doon para gamutin ko na yung sugat mo. Ilinisin ko na muna. Ngayon, nagkakaroon ng pagtingin yung dalawa. Sina Babol sa kasi Tanggol, nagkatitigan sila ng matagal Ayan, ilang segundo rin to. Eye to eye contact. Tapos noon, tumating na yung isa sa mga nakatataas na jail guards. Sabi, tarantado ka. Talagang pasimuno ka ng gulo ka bago-bago mo pa lang dito. Ngayon, patong-patong na parusa ang abot mo ngayon. Yari ka ngayon kay Chief Espinas. Tapos kinaladkad na siya, Sige na, tayo na yan. Dinala siya sa may Bartolina. Kinaladkad siya, bilisan mo. Sabi niya, kabago-bago pa lang dito, gumagawa ka na agad ng gulo. Sabi niya. Tapos kawawa naman si Tanggol, kinulong siya rito sa may Bartolina.
napakasikip, napakakitid, tas ang init pa. Sabi niya, nakikiusap ako, Sir, wala ho kaming kasalanan. Yung grupo po ni Nabungong nanugod. Nagpaliwanag din si Ben pero waipek. Pinagalitan siya. Sabi niya, gusto mong mahampas ng batuta? Tumahimik ka. Dapat sa'yo talaga parusahan. Wawa naman si Tanggol, no? Wala naman silang kasalanan. Pinatanggol niya lang na may mga kasama niya. Sabi nung yung jail guard, yung mga kasama mo nga hindi ko alam kung makakasurvive pa. Nasa hospital silang lahat. Tapos kinamusta ni Tanggol, no? Bali wala pa rin. So abangan natin bukas mga kapamilya. Ayan na. Ito yung mga magaganap. Talagang magkakaroon ng bagong mission itong si Tanggol kasama si Bubbles. Inatasan siya ni Chief Espinas na kinakailangan mapatay na ng tuluyan itong si Congressman Sevilla. Yun nga, itong si Bong sugatan. Hindi siya pwede sa mission. Kaya iniatang kay Tanggol yung mission na ito na labag naman sa kalooban niya kasi hindi naman daw talaga siya pumapatay ng tao kahit masama pa ito, diba? Pero no choice siya, kinakailangan niya itong gawin dahil utos ito ng nakatataas. Kaya ito na yung simula ng bagong yugto ng buhay ni Tanggol. Magiging ano na siya dito, killer, diba? So grabe, ang ganda, marami talagang mangyayari dito sa bagong yugto ng FPJ's Batang Quiapo. Kaya ito yung dapat ninyong pakatutukan mga kapamilya. Wag nyo itong palalagpasin. At dito na po nagtatapos na review and recap para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel kapamilya, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Magandang gabi mga kapamilya. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.